Kapag maulan-ulan, minsan mapapatulala ka na lang. May alam ako magandang pang-partner dyan, Kuya Kim. Oh. Humigop ng sabaw. Aba, Totoo. At kung di mapigilan ng craving at walang time na magluto, don't worry. Kasi served hot pa yan dahil sa pagiging on the go nito. Yan ang kwentong inalam ni Tina Panganiban Perez. Ang mainit na sabaw, pampawi raw ng mga Pinoy sa malamig na panahon. At para sa mga on the go, hindi na raw kailangang mag-worry sa malamig na pagkain. Dahil may self-heating hot box daw na kaya mag-serve ng mainit na pagkain in an instant. At frozen ramen na easy to cook lang. Hindi na raw kailangan magpakulo ng ilang oras o umorder sa restaurant para malantakan ang malinamnam na sabaw ng Japanese noodle dish na ramen. Sobrang hilig namin ng ramen kasi nakita namin yung potential ng online compared sa traditional na restaurant. Pero dito kasi sa Philippines, parang wala pa masyadong gumagawa. Ang paandar ni Christian, frozen ramen. Kailangan lang pakuluan ang frozen ramen ng 6 na minuto. Solve na ang ramen cravings. Pero bago raw malasap ng kanilang customers ang sarap ng frozen ramen, si Christian na raw ang bahala sa mano-manong proseso nito. Yung process namin step by step, kung paano yung traditional na paggawa ng ramen or kung paano yung paggawa ng noodles, same process din. Pinifreeze lang namin. 12 oras nilang pinakukuluan ang buto-buto na gagawing ramen broth at patitigasin ito ng 24 oras. Lalagyan nila ito ng noodles at toppings at muling patitigasin sa freezer. Kaya namin siya pina-vacuum seal para mas lalong ma-prolong yung shelf life niya. Ang recommend namin siguro 3 weeks to 1 month. Sa halagang 199 pesos, kaya na raw makagawa ng isang bowl ng ramen. Ang malamig na pagkain, hindi na raw kailangan ng kalan para painitin sa tulong ng self-heating box na gawa sa karton. The very first product that we innovate is yung benta boxes namin, yung pinakamaliit. Ang nakikater niya lang na food doon is a rice and a viand. Ang kahon may kasamang heating kit na may lamang neutralizer. Ito ang nagbibigay init sa kahon. Saka ito papatungan ng food grade container kung saan nakalagay ang iiniting pagkain. Kailangan lang higitin ang pull-out string sa hot box para uminit ang kahon ng 80 hanggang 90 degrees. Sapat na raw ito para uminit ang pagkain. For the boxes itself, it can be reused up to 3 to 4 times. Pero yung heating kit alone or yung nasa loob niya, it's one time use only. But still, we can replace naman the heating kit inside. Mayroon din silang palayok at dim sum steamer na gawa sa karton na nagkakahalaga ng 150 hanggang 500 pesos. Kung nais naman na may kasamang pagkain, mapasolo o platter, pwede itong mabili ng 200 hanggang 1,500 pesos. We don't have a minimum order quantity. Most of our clients gusto nila na lagyan ng mga designs yung mga boxes nila if ever there are special occasions or events. Ang innovation at gimmick sa pagkain, hindi lang para pagkakitaan. Pwede rin itong maging daan para mas ma-enjoy ang mga pagkain na nais matikman. Ako si Tina Panganiban Perez at yan ang kwentong dapat alam mo.